Subalit, ako ay hindi bibitiw sa ating Pangulo. Ipinangako ko sa sarili ko, ito'y totoo. Si Presidente Bongbong Marcos ay mayroong mga salita na pwedeng panghawakan. Noong kami ay nagpulong kasama ang ibang gobernador sa Iloilo, sinabi ko sa kanya, Mr. President, hindi po ako gagaya sa ibang probinsya na masyadong mahaba ang listahan na kanilang isinumiti sa iyo. Ang akin pong isusumiti sa inyo ay isa lamang po, ang Panay River Basin Integrated Project. Kaya kayong mga taga-Iloilo, pwede kayong pumunta ng Capiz at Aklan anytime you want, kahit na maulan at kahit na masama ang panahon. Salamat. Ngayon, nagsabi ako sa Presidente, Mr. President, this project was conceptualized during the time of your late father. But he was overtaken by event. He passed away. Kaya wala pong parte ng Panay River Basin na naimplementa. Alam nyo kung anong sagot ng Presidente at ito ay pinaniniwalaan ko, ito ay pinanghahawakan ko, ito ay ipinabot ko sa lahat ng Kapiseño. Ang sinabi ng Presidente sa lahat, ang hindi natapos ng aking ama ay tatapusin ng kanyang anak. Lalo pa hong lumakas ang aking loob at lalo pang ipinagsisigawan ko sa lahat. At lalo pang lumakas ang aking paniniwala na hindi kailanman nauga. Ang paniniwalang ang Presidente Bongbong ay siyang sugo ng may kapal. Wala na pong narinig parte sa proyektong ito. Ibig ko nang bumigay, ibig ko nang manawagan sa may kapal na Diyos ko, mukhang mapupurnada po ito. Subalit, mahigpit ang aking kapit. Hindi ako naniniwala na makakalimutan ito ni Presidente Marcos. Kaya ang hulog ng langit ay dumating noong isang gabi. Inanunsyo sa lahat ng balita na ang Western Visayas ay maraming proyekto at binasa ni Undersecretary Claire Castro na ang Panay River Basin ay isa sa mga proyekto na isusulong ng ating Pangulo. Gani sa inyo tanan, ginapangayo ko. Patihin ninyo ang ating Presidente. Wala kami at hindi kami, Mr. President, naniniwala sa mga fake news. Hindi po kami naniniwala sa mga sabi-sabi sa daan. Hindi po kami naniniwala sa lahat ng paninira sa iyo. Dahil sa bawat paninira sa iyo ay pagsira sa sarili nila. Kami po ay kakapit sa iyo. Kami po ay hahawak sa iyo. Hanggang kailan ang paniniwala namin ay pag-aari ninyo. Gani ang aton Presidente, kagayatiayon, sa uli nga kay gayunan, inyo hatagan sang pamalakpak nga matunog. And now, ladies and gentlemen, madiretso na kita sa pinakakarni sang aton nga programa. Sa inyo tanan, mga taga-Western Visayas, basi magabot ang tama nga kay gayunan
ayaw gin ninyo pagpaslawi ining mag-asawa. Base kagton nyo ang siko ninyo kung magsala kamo. Proteksyonan, patihon, panindugan sang sini nga mag-asawa. Kay ako, bisan nagaisa na lang ako sa kalibutan, ang akon tagipusoon sa aton mangyapon, Mr. and Mrs. President and First Lady Bongbong Marcos and Luis Araneta Marcos. Karon na ang oras sang pagsumpa ninyo. Pero dalon ninyo sa pagpanumpa ninyo. Hindi lamang ang posisyon nga inyo naagom tungod sa programa nga ginpirmahan, kag ginaprubahan ni Presidente Marcos. Dalon nyo sa inyo pangamuyo nga tagan sang maayo kag mapawa nga buwas damlag, maayo kag mapawa nga direksyon, maayo kag mapawa nga karsada ang alagyan sang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Ladies and gentlemen, I give to you the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr.